Ang mabuhay sa mundo ng mga hayop ay hindi madali dahil sa mga banta ng ibang hayop na pwedeng kumain sa kanila. Kaya ang may lalang ay binigyan ng ibang hayop ng mga pandepensa laban sa ibang hayop na banta sa kanilang buhay. Kaya sa video na ito sila ang ating pag-uusapan, mga hayop na may kakaibang self-defense mechanism mula sa chemical weapon hanggang sa advanced weapon. Kaya tutok lang kaibigan dito sa Daniels TV. Maging bahagi ng Daniels TV sa pagpindot ng subscribe button at ng bell notification icon para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabik pa naming mga video uploads. Umpisahan natin sa mga langgam. Ganito ang mangyayari kung sakaling may magtangkang manggulo sa colony ng mga langgam na ito. Ang mga likidong ito ay formic acid na nanggagaling sa kanilang abdomen na sapat para itaboy ang kahit sinong nilalang na magtatangkang manggulo sa kanila. Ganun pa man, ang likidong ito ay kailangan naman ng mga ibon para mapatay ang anumang mga parasite sa kanilang katawan. Kung akala nyo langgam lang ang gumagamit ng chemical weapon, kilalanin natin ang bombardier beetle. Kagaya ng langgam ay nagbubuga naman ito ng likidong mainit na umaabot sa 100 degrees Celsius. Sapat na ito para paalisin ng sinumang hayop na magtatangkang kumain sa kanya. Sa sobrang effective nito, pag kinain siya ng ibang hayop ay ganito ang mangyayari. Yan na siguro ang meal na hindi na niya kakainin ulit. Ito naman ang horned lizard. Grabe, itsura pa lang mukhang palaban talaga. Parang pinaghalo-halo ang itsura ng isang palaka, isang lizard at isang alien. Marami silang mga self-defense mechanism sa kanilang katawan gaya ng mga spike, camouflage ability, at ang kanilang lethal weapon ay ang bloodshot. I have never seen a horny toad actually shoot blood out of its eyes, but it just totally shot blood out of its eyes. Yap, nakakadiri but at the same time, nakakabilib. Pag ang horned lizard ay napunta sa isang mapanganib na sitwasyon, kaya nito magpalabas ng dugo sa gilid ng kanyang mata na aabot sa layong 5 meters. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-block ng blood flow sa kanilang ulo, na nagiging sanhi ng pagtaas ng blood pressure na dahilan naman ng pagputok ng blood vessel sa palibot ng kanilang mata, kaya nagagawa nila ang bloodshot. At kapag ginawa nila ito ay magkakaroon din ng kaunting damage sa kanilang sarili. Pero okay na siguro yon kaysa makain siya ng ibang hayop. Napaka-epektibo naman ito para paalisin ang mga predator sa kanyang daan. Ganun pa man, hindi ito epektibo sa mga ibon kaya madalas siyang nagiging pagkain ng mga ibon. Ito naman ang palakang hindi marunong tumalon. Yup, you heard it right. Madalas kasi itong nakikitang umaakyat lamang sa pamamagitan ng pagkapang. Pero wag ka, dahil kahit ganun man ay may matindi itong panlaban sa lahat ng mga gustong kumain sa kanya. Pangunahin na ang tarantula. Kapag nakakita sila ng predator ay agad silang nagpapatihulog at papatigasin ang kanyang mga muscle at pinabibilog nila ang kanilang katawan. Sa ganitong sitwasyon, isang advantage nila ang pagkakaroon ng maliit at magaan na katawan at siguradong di na siya habulin ng tarantula dahil sa bilis ng kanyang pagbaba. Wag lang sana siyang abangan ng ibang tarantula sa kanyang babagsakan. Pero ang technique na ito ay di naman unique dahil kahit sa Namib Desert sa Africa ay may gumagawa ng ganitong klaseng pagtakas. Ito ang golden wheel spider. Isang paraan nila para iwasan ng mga predator nila gaya ng wasp ay ang pagbaon ng kanilang sarili sa buhangin. Ngunit may isa pang gagamba na gumagawa rin ng ganitong paraan. Ito ang Moroccan flick-flack spider. Pero mas pinaganda nila ang kanilang paggulong. Panoodin nyo to. Gumugulong sila sa pamamagitan ng pagtumbling na gaya ng isang professional gymnast. Sa video na ito, makikita mo ang paraan ng pagtulak nila ng kanilang katawan. Amazing, di ba? Ito naman ang massive Japanese giant hornet. Ang kanilang paboritong pagkain ay ang larva ng Japanese bees. Ang isang giant hornet ay kayang pumatay ng 40 bubuyog. Kaya kung one-on-one ang laban ay walang binatbatang Japanese bees sa Japanese giant hornet.
Kaya naman to the rescue ang buong sambayanan ng mga bubuyog. Pag ang isang giant hornet ay pumasok sa hive ng bubuyog, agad itong papalibutan ng mga bubuyog at sa pamamagitan ng paggalaw ng mabilis ng kanilang pakpak nang sabay-sabay ay makakapag-generate sila ng matinding init na sapat para tustahin ng isang giant hornet. Ganun pa man, di naapektuhan ng init ang mga bubuyog dahil sa loob lang tumataas ang temperatura at ang nasa labas ay nananatiling nasa komportableng temperatura. Ang electric eel naman ay kilala sa kanilang kuryente. Well, electric eel nga eh. Makikita ito sa northeastern part ng South America, ganun din sa Amazon. Alam naman natin na nakakapag-generate sila ng kuryente pero gaano kalakas. Ayon sa mga eksperto, kapag sila ay nakaramdam ng panganib ay kaya nilang makapag-discharge ng 860 volt. Sapat para patigilan ng isang kabayo. Kahit buhaya, o kahit aso. Ito naman ang shrimp na gumagamit ng advanced weapon, ang pistol shrimp. Sila ay malapit na kamag-anak ng snapping shrimp. Meron silang malaking symmetrical claw at sa pamamagitan nito kaya nilang mag-generate ng shockwave at tunog na kayang mag-immobilize ng kanilang kalaban. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na plasma bullet na may sound frequency na 200 decibel. Ang paraan na ito ay pinag-aaralan ng mga scientists na kung saan gumawa sila ng isang robotic claw na nakabase sa anatomy ng pistol shrimp at planong gamitin sa drilling. Ito naman ang Colobapsis ant. Ang kanilang behavior ay gaya ng Imperial Army ng Japan dahil kapag ang kanilang colony ay inatake ay pinapasabog nila ang kanilang katawan na nagdi-discharge ng yellow poisonous chemical sa paligid nito. Ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang colony. Talagang nakahanda silang mamatay para sa kanilang colony. Tunay na kamangha-mangha ang mga abilidad na ibinigay ng may lalang sa iba't ibang hayop para lamang mabuhay. At yan muna para sa video na ito. Once again, you're watching Daniel's TV. Thanks for watching. See you next time. Ang nanay ng sisiw na ito ay kilala bilang isang pinakapabayang magulang sa mundo ng mga hayop. Bakit kamo? Una sa lahat, ang pugad na ito ay hindi siya ang gumawa. Pangalawa, hinahayaan niya lang alagaan ang kanyang anak ng ibang ibon. Ito ang cuckoo birds. Sila ay kilala bilang isa sa pinakapabayang magulang dahil iniiwan niya lang ang kanyang anak sa pugad ng ibang ibon at hinahayaang alagaan ng ibang ibon ang kanyang anak. But believe it or not, ang mundo ng mga hayop ay punong-puno ng mga masasamang magulang. At sa video na ito, sila ang ating pag-uusapan. Kaya tara at samahan niyo kong kilalanin ang pinakapabayang magulang sa mundo ng mga hayop. Maging bahagi ng Daniel's TV sa pagpindot ng subscribe button at ng bell notification icon para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabik pa naming mga video uploads. Napanood mo na ba ang Stork na movie? Sa pelikulang ito, pinapakita sila bilang isang ibong maalaga sa mga baby. Pero kasama sila sa ating listahan. Bakit? Panoorin nyo ang video na ito. Kita natin kung paano tinapon ng nanay na stork ang kanyang anak sa kanilang pugad. Pero ginagawa ito ng stork hindi dahil galit siya sa kanyang mga anak or dahil may sira ang kanyang pag-iisip. Sa katotohanan, ang pag-uugaling ito para sa ibang hayop at mga ibon ay normal. Ang pagpatay sa kanilang mga anak ay normal na gawain. Ito ay tinatawag na reduction of brood. Pero bakit ginagawa ito ng stork? Well, simple lang. Kapag nakita ng magulang na kulang ang kanilang resources para mapakain ng kanyang mga anak, ang solusyon ay magbawas ng anak. At kadalasan, pinapatay nila ang pinakamahina. Ngayon tingnan nyo naman ang litrato na ito. Isang normal na larawan ng mag-inang hipo na maaaring namamasyal sa isang beach.
Pero malamang maaawa ka sa baby hippo sa mga susunod na mangyayari. Ang baby hippo ay 2 days old nang ipakilala ito ng kanyang ina sa kanilang herd o yung grupo ng mga hippo. At ang mga sumunod na pangyayari ay disaster. Biglang inatake ng isang adult hippo ang baby hippo hanggang sa ito'y mamatay. Well, sinubukan naman pigilan ito ng kanyang nanay subalit hindi siya nagtagumpay. Namatay pa rin ang kanyang anak at wala siyang nagawa tungkol dito. At kagaya ng stork, may dahilan din ng adult hippo kung bakit ginawa niya ang mga bagay na ito. Ang isang maaaring dahilan ay ang overpopulation dahil ang standard na bilang ng hippo sa isang grupo ay 10 hanggang 15 lamang. Subalit ito ay ayon sa mga teorya lamang. Ang tunay na dahilan kung bakit ginawa nila ang mga bagay na ito ay hindi pa alam maging ng mga eksperto. Dahil napakahirap pag-aralan ng mga ganitong klasing hayop dahil sa kanilang pagiging agresibo. Kagaya ng sinabi ko nung una, ang gawaing ito ay normal lamang sa ibang hayop. Kahit ang mga matatapang na leon ay may ganito ring gawain. Siguro aware naman kayo sa isang pride or grupo ng mga leon, mayroong isang leader. At kung may isang leon na gustong kunin ng kanyang pwesto, kailangan niyang talunin ng leader sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Kung sakaling mapaltan na ang leader ng pride ng leon, ang unang gagawin ng bagong leader ay papatayin niya ang anak ng dating leader. Sa dahilan na kapag ang isang babaeng leon ay may anak, hindi siya maaaring makipagtalik sa ibang leon. So para makipagtalik sa kanya ang isang babaeng leon, kailangan niyang patayin ang anak nito. Ang lupit, di ba? Pero ang ugaling ito ng leon ay wala kumpara sa mga baboy. Kung minsan may mga baboy na agresibo kahit mismo sa kanyang mga kalahi or kahit sa mga tao. Sabi ng iba, maaaring ang dahilan nito ay may sakit sila or dahil gusto nila. Actually, kahit mismo ang mga scientists ay di alam ang tunay na dahilan sa ginagawang ito ng mga baboy na kahit na mismo ang kanilang mga bagong silang na anak ay ginagawa nila ng karahasan kung saan kinakagat nila ito hanggang mamatay at kung minsan ay kinakain rin. Maaari daw na ang dahilan nito ay dahil sa hirap ng panganganak. Kung titingnan ito ay isang kakaibang gawain dahil kahit ang mga hayop ay may instinct na ang kanilang anak ay pinoprotektahan dapat. Kaya ang mga eksperto ay di alam kung ano nga ba ang dahilan ng karahasang ito ng mga baboy sa kanilang mga anak. Ngayon, tandaan niyo pa ba ang kukutsik sa una nating video? So sila ay nasa pugad ng ibang ibon, kumbaga nakikishare lang siya sa tirahan ng iba. Pero ang ibon na ito ay walang planong makipag-share sa ibang ibon. So para maalis ang kompetisyon, kailangan niyang itapon ng ibang itlog para maalis ang kanyang kakompetisyon sa pagkain. Kaya naman lahat ng isda, gagamba na makukuha ng nanay ng mga itlog na itinapon niya ay sa kanya lahat mapupunta. O diba? Bata pa lang maldita na. But once again, ang behavior na ito ay normal para sa ibang hayop at ibon, kagaya ng mga agila. Yun nga lang, hindi nagtatapon ng anak ang mga agila or kinakain ng mga ito. Sa katotohanan ay inaalagaan at pinapakain niya ang kanyang mga sisiw dahil ang gumagawa ng mga dirty works ay ang kanya mismong mga sisiw. Alam nyo naman na sa animal world, meron tayong tinatawag na survival of the fittest and elimination of the unfit. So, ang kompetisyon na ito para sa mga agila ay nag-uumpisa bata pa lang sila dahil ang anak na panganay ng agila ay gustong i-dominate ang kanyang mga kapatid sa punto na nagiging agresibo ito sa kanila na kung minsan ay nagiging dahilan ng kamatayan ng kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga magulang habang sila ay nag-aaway ay walang ginagawa. Hinahayaan lang dahil pabor din naman ito sa kanila. Kukonti ang anak, kukonti lang din ang kanyang papakainin. At kasama sa ating listahan ang mga panda. Alam naman natin na ang mga panda ay cute, charming, subalit ang mga ito ay kakaunti na lang ang bilang or pwede nating sabihing malapit ng ma-extinct. Maraming dahilan kung bakit pero isa siguro sa dahilan ay ang paraan ng pag-aalaga nila ng kanilang mga anak. Kasi ang pwede lang alagaan ng isang mami panda ay isa lang. So kapag siya ay nanganak ng isang kambal ay kailangan niyang mamili. Papatayin ng isa at aalagaan ng isa. Kaya pag ang isang panda na nasa captivity ay nanganak ng kambal, ang mga tagapag-alaga nito ay kukunin ng isa para mapaniwala nila ang mami panda na isa lang ang kanyang anak. Ang kanyang isang anak ay dadalhin sa incubator habang ang isa naman ay sa piling ng kanyang ina.
Sa isang araw 10 beses na pinapalta ng kanyang mga anak para maranasan nilang dalawa ang pag-aruga ng kanyang ina. At si Mami Panda ay walang pagdududa na napalta ng kanyang anak dahil busy siya sa pagkain. Ngayon punta naman tayo sa ilalim ng tubig. Ito yung isdang tinatawag na perch at ito yung tatay. Kapag nangitlog ang kanyang asawa, ang isdang ito ay binabantayan ng mga itlog sa maaaring kumain sa mga ito, kagaya ng isang mapagmahal na tatay. Pero magbabago ang lahat kapag napisa na ang mga itlog at lumalangoy na ang kanyang mga anak. Dahil itinuturing niya ang kanyang mga anak bilang isang pagkain. Tama, kinakain niya ang kanyang mga anak at ang maaaring mabuhay at matira lamang ay ang mabilis lumangoy. At kasama rin sa ating listahan ang mga bottlenose dolphin. So ano ang meron sa bottlenose dolphin? Well, kagaya ng lion, pinapatay din nila ang bagong silang na dolphin sa pamamagitan ng pagwawasiwas nito o yung tinatawag nating calf tossing. Anong dahilan? Simple lang naman, ang isang babaeng dolphin na may anak ay bawal makipagtalik sa lalaking dolphin sa loob ng ilang taon. Pero kung mamatay ang kanyang anak ay available na ulit siya sa loob lamang ng ilang buwan. So alam nyo na ang dahilan, di ba? Ngayon alam nyo na ang mga pinagdadaanan ng ibang hayop para lamang mabuhay. Maaring masyadong malupit ang mundo ng mga hayop, but that's how nature works. Once again, you're watching Daniel's TV. Thanks for watching. See you next time. Ikaw ba ay isang taong mahilig mag-alaga ng mga hayop lalo na kapag cute? Well, sa video na ito pag-uusapan natin ng mga cute na hayop na hindi mo pwedeng alagaan. Ano-ano ang mga hayop na ito? Tutok lang kaibigan dahil yan ang ating tutuklasin dito lang sa Daniel's TV. Maging bahagi ng Daniel's TV sa pagpindot ng subscribe button at ng bell notification icon at pag-like sa video na ito para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabig pa naming mga video uploads. Simulan na natin! Number 1. Prairie Dog. Talagang sikat na sikat ng mga prairie dogs bilang mga alagang hayop ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo sa panahon ngayon dahil sa kanilang cuddly at adorable na itsura. Ang mga prairie dogs ay isang uri ng rodents na tipikal na makikita sa mga grassland ng North America. Bilang mga alaga, maaari nating sabihing mahirap silang alagaan dahil bukod sa pagiging mapili sa mga pagkain, pabago-bago rin ang kanilang attitude na maaaring maging defensive o aggressive. No. Stop it! Bukod dito ay nananatiling potential threat ang mga prairie dogs sa mga tao dahil sila ay susceptible o madaling kapitan ng bubonic plague at iba pang katulad ng sakit tulad ng tularemia, monkeypox at zoonosis. Noong 2003, ilang nahuling prairie dogs sa Wisconsin ay nagkaroon ng monkeypox at ilang tao rin ang naitalang nahawahan ng sakit, kung kaya naman ipinagbawal sa ibang lugar ang pag-aalaga ng mga ito. Number 2. Koala. Ang pagtawag sa mga koala bilang koala bear ay isang misconception dahil ang mga koala ay hindi kasama sa Ursidae family o mga oso, kundi nabibilang sa marsupial family, kasama ang mga wombat at kangaroo. Ang mga koala ay matatagpuan lamang sa Australia at dahil dahon ng eucalyptus lamang ang kalimitan nilang kinakain, ang mga ito ay mababagal kung kumilos upang mag-conserve ng energy at kaya nilang matulog ng 20 oras sa isang araw. Ngunit wag basta-basta lalapit sa mga ito dahil ang mga koala ay mapanakit kapag nakakaramdam ng takot at panganib, gamit ang kanilang matatalas na ngipin at mga kuko bilang depensa. Ang mga koala kasi ay takot sa mga tao at nai-stress sila kapag hawak-hawak sila ng taong hindi nila kilala. Ayaw rin nila sa maingay at malalakas na tunog, kung kaya't hindi ipinahihintulot ng batas ang basta-bastang paghawak sa mga ito. Isa pang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga koala ay dahil sa ang mga ito ay carrier ng chlamydia, isang contagious disease na delikado sa mga tao. Maraming kaso na ng pag-atake ng mga koala ang naitala ng mga residente sa Australia. Gayon din ang maraming tao na nadapuan ng chlamydia dahil sa paghawak sa mga ito. Number 3. Platypus. Ang mga platypus na tinatawag ding duck-billed platypus ay adorable animals na endemic o makikita lamang sa Eastern Australia at isa sa mga natatanging mammals na nangingitlog imbis na nanganganak ng supling.
Ang mga platypus ay totoong kakaiba ang itsura dahil masasabi mong pinagsama-samang parte ito ng tatlong klaseng hayop. Meron kasi itong bibig at paa ng isang duck, buntot ng isang beaver, katawan ng isang otter. Kung kaya't naging importanteng paksa ito sa pag-aaral ng evolutionary biology. Ngunit dahil nabibilang sa listahan ng endangered species sa Australia, legally protected ang mga platypus sa bansa. Sa kabila ng pagiging cute, huwag mamaliitin ng mga ito dahil sa katotohanan ang mga platypus ay venomous o makamandag na bihirang katangian ng mga mammals. Ang kamandag na ito ay matatagpuan sa ankle spur o sakong ng platypus na ginagawa ng kanilang immune system bilang defense mechanism. Ang kamandag na ito ay gawa sa defensin-like proteins at sapat upang pumatay ng isang aso. Bagamat hindi delikado sa mga tao, sapat naman ang mga kamandag na ito upang magbigay ng matinding kirot sa katawan ng isang tao na maaaring humantong sa panandaliang pagkapilay. Number 4. Slow loris. May kilala ka bang tao na sobrang bagal kung kumilos na katulad ng slow loris? Ang mga slow loris kasi ay kilala sa pagiging mabagal na kahit makaramdam sila ng kapanganiban ay nananatili lamang silang tahimik, kalmado at hindi gumagalaw. Ngunit bahagi ito ng kanilang defense mechanism. Sila ay nocturnal primate na makikita lamang sa Southeast Asia. Sa kabila naman ng pagiging cute at inosente, huwag naman basta makampante dahil ang isang kagat ng slow loris ay venomous din o makamandag na kakaibang katangian ng isang primate. Ang mga toxin na ito ay nanggagaling mula sa paghimod sa kanilang sweat glands na matatagpuan sa kanilang braso at inihahalo sa kanilang laway. Ang kamandag na ito ay naglalaman ng batrachotoxin. Kapag naikagat sa isang tao ay maaaring magresulta ng allergic reaction, pamamaga at anaphylactic shock at isa na ang naitalang namatay na tao mula rito. Ngunit sa ngayon ay nananatiling endangered na ang slow loris dahil sa illegal na smuggling ng mga ito sa iba't ibang parte ng mundo bilang alagang hayop, bagamat ipinagbabawal sa maraming bansa. Number 5. Leopard seal. Ang mga leopard seal ay isang cute na hayop na laging ipinapakita sa mga telebisyon at animal theme parks upang ipamala sa mga tao ang fun-loving at playful nitong katangian. Sa kabila ng mga ito, ang mga leopard seal ay isa sa mga top predators sa Antarctic ice pack kung saan sila makikita dahil ang mga ito ay phogophilic o ice-loving creature. Ilan sa mga paboritong prey ng leopard seal ay ang krills, Antarctic fur seal, penguins at mga isda. Madalas rin nilang paglaruan muna ang kanilang mga pagkain bago nila kainin. At ayon sa mga pag-aaral, ginagawa nila ito upang mas lalo pa nilang i-improve ang kanilang hunting skills. Ang mga leopard seal ay tinuturing na may dalang potential threat dahil sa mga naitalang pag-atake nito sa mga tao. Isa naman ang naitalang binawian ng buhay dahil sa pag-atake ng leopard seal at siya ay si Christy Brown, isang biologist ng British Atlantic Survey na habang nag-i-snorkel ay hinila siya ng isang leopard seal pababa sa ilalim ng 15 meters sa loob ng 6 na minuto. Sa kasamaang palad, hindi na nagawa ng kanyang mga kasamang masagip ang buhay ni Brown. Number 6. Pufferfish. Kilala ang mga pufferfish sa pagkakaroon ng isang elastic stomach na maaari nitong punuin ng tubig o hangin upang maging tulad ng isang bola. Ayun nga lang, may mga kasamang tinik. Ginagawa nila ito bilang defense mechanism at upang lituhin ang kanilang mga predator. Sa kabila nito, ang mga pufferfish ay tinuturing bilang isa sa mga poisonous vertebrates sa buong mundo. Ito kasi ay naglalaman ng tetrodotoxin na sinasabing nagmula sa mga bakterya na matatagpuan sa intestinal tract ng isda. Bagamat hindi sapat upang pumatay ng malaking predator katulad ng pating, napatunayan naman na delikado at maaaring mamatay ang isang tao mula rito. Tinatarget kasi ng tetrodotoxin ang diaphragm ng isang tao at pinaparalyze ito na nagiging sanhi upang hindi ito makahinga. Ngunit sa kabila ng mga ito, itinuturing pa rin bilang isang delicacy sa mga bansa partikular sa China, Korea at Japan. Ngunit tanging mga licensed chef lamang ang maaaring magluto at maghain nito. Number 7. Hedgehog. Kung ikaw ay batang 90s, naabutan mo siguro ang marathon video game na Sonic the Hedgehog ng Sega.
Ang mga hedgehog ay isang spiny mammals na mas malapit na kamag-anak ng mga shrews kaysa sa mga porcupines. Bagamat may mga tinik din ito bilang proteksyon sa kanilang predators, ang tinik na ito ng mga hedgehog ay hollow hairs na pinatibay ng keratin, ngunit hindi naman nakakalason. Sa kabila nito, huwag naman basta hahawakan ng mga hedgehog dahil kapag sila ay nakaramdam ng takot ay bumibilog sila at nagtatago sa kanilang baluting matinik at medyo masakit kapag ikaw ay natusok ng mga ito. Ipinagbabawal naman ang pag-aalaga ng mga ito bilang pet sa maraming bansa, ngunit itinuturing naman na pest sa mga bansang New Zealand at Scotland dahil sa pinsala ng mga ito sa mga native species sa lugar. Karagdagan pa rito, ang mga hedgehog rin ay napag-alamang nagpapasa ng dermatophytosis sa mga tao, isang fungal skin infection na mula sa mga ringworms na maaaring magresulta sa pangangati, pamumula at pagkalagas ng buhok sa affected areas. Ilan pa sa mga napapasang sakit ng hedgehog sa mga tao ay ang foot and mouth disease, salmonella bacteria at ilan pang viral infection. Number 8. Dingo. Maaring malito ka kung makakita ka ng mga dingo dahil ang itsura nila ay tulad ng mga askal o asong kalye. Pero wag basta-basta hawakan ng mga ito dahil ang mga dingo ay tinuturing din ng mga wild dogs. Hindi yan. Ibang wild dogs yan. Mga matataas na uri yan. Mga idol yan. Ang mga tinutukoy ko ng mga wild dog ay yung mas malapit sa wolf o mga lobo. Ang mga dingo ay matatagpuan sa Australia at kalimitang makikitang magkakagrupo, kung kaya't itinuturing na delikado ang mga ito. Malimit lamang ang pag-atake ng mga dingo sa mga tao, ngunit malala ang nagiging resulta ng mga pag-atake nito lalo na sa mga sanggol at mga bata. Isa na rito ang 9 na linggong sanggol pa lamang na si Azaria Chamberlain na naitalang pinatay ng isang dingo. Hindi na nakita ang katawan ni Azaria, samantalang ikinulong naman ang ina nito, ngunit pinakawalan rin matapos ang 3 taon nang mapatunayang pag-atake ng mga dingo ang dahilan sa pagkamatay ng sanggol. Number 9. Red Fox. Sa pagka-cute ng mga red fox, mapipigilan mo kayang hindi manggigil sa mga ito. Ang mga red fox ay nababanggit madalas sa mga mitolohiyang pantao at matagal ng kaakibat ng mga matatandang kultura at sibilisasyon sa kanilang pakikisalamuha sa mga tao. Sa kabila ng mga ito, ipinagbabawal pa rin ang bastang pag-aalaga ng mga red fox dahil ang mga ito ay kilalang carrier ng rabies virus at delikado kung ikaw ay makakagat ng mga ito habang nakikipaglaro sa iyo. Ang mga red fox ay napag-alaman ring agresibo sa mga bata, maging sa mga maliliit na hayop. Isang halimbawa nito, ang 8 taong gulang na babae sa New Jersey na biglang inatake ng isang red fox habang naglalakad kasama ang kaibigan nito sa labas ng kanilang bahay. Isa pang insidente ang naitala sa London nang atakihin ng isang red fox ang 4 na linggong sanggol habang tinatangka nitong ilabas ng bahay ang bata. Sa kabutihang palad ay nakita at napigilan agad ng mga magulang ng sanggol ang pangyayari. Sa kabila ng pagiging takot sa mga tao, nananatili pa ring unpredictable ang mga red fox at huwag basta-bastang makampante. Number 10. Bottlenose Dolphin. Hindi na bago sa ating pandinig na ang mga dolphin ay tinuturing na isa sa mga natatanging nilalang sa ating mundo dahil sa pagkakaroon nila ng mataas na level ng intelligence at emotion. Sila rin ay highly sociable at madalas makipaglaro sa mga tao. Isang insidente na nagpapatunay sa kanilang katalinuhan ay ang pangyayari noong November 2004 sa Whangarei, New Zealand. Nang atakihin ng isang great white shark ang 4 na lifeguards 100 metro ang layo mula sa baybayin. Naitalang pinalibutan ng isang grupo ng dolphins ang mga lifeguards sa loob ng 40 minuto upang hindi maatake ng pating habang unti-unti naman silang dinadala ng mga dolphins sa lupa. Amazing, hindi ba? Ngunit sa kabila ng mga ito, ang mga dolphins ay may nakakatakot ring side dahil sila ay naitalang may reputasyon sa paggawa ng sexual harassment sa ilang tao. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang nakakagulat na pangyayari kung saan ang mga lalaking dolphins ay may kakaibang gawain na tinatawag na calf tossing. Isang paraan ng pagtataboy at pagpatay sa mga baby dolphins upang mapilitang makipagtalik ang mga babaeng dolphins sa mga kalalakihan. Muli kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell notification icon para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabik naming mga video uploads. At shoutout kay Ka4head TV sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming mga video.
At kung mahilig kayo sa mga music at musical instrument, well, ang channel niya ang para sa iyo. Kaya ano pang inaantay nyo, bisitahin nyo na at subscribe nyo na rin. Sa iyo rin kaibigan na nanonood hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Once again, you're watching Daniels TV. Thanks for watching. See you next time. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang larawan na may nagtatagong isang masalimot na pangyayari at mga kwentong maaaring di mo pa alam. Kung paano mas pinili ng isang babae ang mamatay kasama ang kanyang aso at mga di inaasahang pangyayari sa likod ng mga masasayang larawan na ito. At maaaring tumindig ang balahibo mo pag nalaman mo ang mali sa larawan na ito. Ilan lang yan sa mga ating pag-uusapan kaya tutok lang dito sa Daniels TV. Maging bahagi ng Daniels TV sa pagpindot ng subscribe button at ng bell notification icon para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabik pa naming mga video uploads. Gaano nyo kamahal ang mga alagang aso nyo kung meron man? Handa ba kayong samaan nito hanggang sa kamatayan? Ito kasi ang nangyari sa isang pasahero ng lumubog na barkong Titanic na si Anne Elizabeth Isham. Siya ay isang mayamang tao na anak ng isang politiko nung mga panahon na iyon. Isa sa 5 first class passenger na namatay sa paglubog ng Titanic. Ang first class passenger ay may nakalaan na lifeboat, subalit tumangging sumakay dito si Anne nang malaman niyang hindi pwedeng isama ang kanyang aso na isang Great Dane. Kaya't lumubog ang barko nakasama si Isham at nung makita ang kanyang labi, nakayakap ito sa kanyang aso. Ito naman si Judith Barsi, isang child actress noong 1980s. Sa murang edad pa lamang ay natamasa na agad ang kasikatan sa mundo ng Hollywood. Gumanap sa ilang role sa palabas na Fatal Vision, Just the Revenge, at naging boses sa karton na The Land Before Time at All Dogs Go to Heaven. Kung titingnan, napakaganda ng kanyang buhay, subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang buhay niya ay hindi gaya ng inyong inaasahan dahil sa kanyang ama. Ang kanyang tatay ay isang alcoholic at dahil dito, lagi silang sinasaktan nito verbally at physically to the point na nagkaroon na ng problema sa pag-iisip si Barsi dahil sa labis na pagmamalupit ng kanyang ama sa kanila ng kanyang ina. At noong July 28, 1988, natagpo ang patay si Barsi kasama ang kanyang ina at nakita ang ilang gunshot na sanhi ng pagkamatay nito at sinunog din ang kanilang katawan. Hinihinalang pinatay sila ng kanyang ama na nagpakamatay rin pagkatapos ng insidente. Ito ang larawan ng magkaibigan na sila Zane Prune at Chris Kremers. Wala namang mali sa larawan na ito, subalit ito na ang huling larawan ng dalawa. Kuha ito noong April 1, 2014 nang mag-hiking sila sa La Pianista Trail at sa di malamang dahilan ay di na sila muling nakita pa. Agad namang nag-report ang mga pamilya nila sa pulis para magsagawa ng search operation, subalit di ito masyadong pinansin kung kaya sila na mismo ang naghanap sa dalawa. Lumipas ang ilang panahon ay wala pa rin balita sa dalawa at makalipas ang 2 buwan simula nang mawala sila. May isang babaeng nakakita sa backpack ng dalawa. Ang kapansin-pansin dito ay walang nawawala sa mga gamit ng dalawa. Nandun pa rin ang mga kamera at cellphone ng dalawa. At noong i-check ang digicam, dito nila nakita ang mga weird photos ng mga madidilim na lugar. At may kuha rin ng buhok. At nakita rin ang isang sapatos na merong paa sa loob. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring linaw kung ano ang tunay na nangyari sa dalawa. Ang mga signages ay isang paraan para bigyan ng mga motorista ng instruction kung minsan ay babala. Pero mayroong isang signage sa Toril, Davao na medyo kakaiba na may nakalagay na "Waving children, please wave back." At sa lugar na ito ay walang malapit na bahay o school kahit mga parke. Kumbaga walang taong malapit sa lugar na maaaring madaanan mong kumakaway sa iyo. Ayon sa mga opisyal ng Davao City, wala daw silang napansing ganyang signage sa lugar. Sino nga ba at ano ang dahilan kung bakit nilagay dito ang signage na ito? Hanggang sa ngayon ay walang nakakaalam. Ano ang gagawin mo kung sakaling makabangga ka ng isang tao gamit ang iyong kotse?
Kung normal ang ating pag-uusapan, maaaring titigil ka para tingnan ang nabangga mo at tumawag ng ambulansya kung kailangan. Subalit iba ang nangyari kay Shanti Mallard. Nakabangga kasi siya ng isang pulubi sa Fort Worth, Texas sa US, at sa lakas ng pagkakabangga ay pumasok ang kalahating katawan ng pulubi na si Glenn Biggs. Si Shanti Mallard noong panahon na ito ay nasa ilalim ng impluensya ng alkohol, marijuana at ecstasy. Pagkatapos ng aksidente ay dire-diretso lang sa pagdadrive ito. Kahit nakapasok ang kalahating katawan ni Biggs sa kanyang windshield, umuwi siya ng bahay at nagpark ng kotse at iniwan ang katawan ni Biggs na naka-stack sa windshield niya at pumasok sa kanila na parang walang nangyari. Makalipas ang 2 araw ay nagpatulong siya sa kanyang kaibigan para itapon ang katawan ni Biggs sa park. Si Mallard ay nahuli makalipas ang 4 na buwan dahil pumunta siya sa isang party at sinabi na may nabangga siyang isang white man habang tumatawa. Ito naman ang isang pelikulang di ko alam kung kaya mong panoodin. Hindi dahil sa mga nakakatakot na pangyayari sa pelikula, kundi sa mga mangyayari pagkatapos mong panoodin ang pelikula. Dahil ang sabi ng iba, lahat daw ng mga nanonood nito ay namamatay. Tunayan noong 1988, namatay ang 56 na tao matapos masunog ang sinihan na pinapanoodan nila sa Budapest. Ang isang pinagtataka ng mga tao ay dahil ang sunog ay nagsimula sa lahat ng sulok ng building na hindi isang normal na pangyayari. At noong 1983 sinubukan itong ipasok sa film festival subalit hindi pinayagan at ang ilang mga programmer ng film festival ay bigla namang namatay matapos mapanood ang nasabing pelikula. Katunayan, bago ka manood ay may babalang makikita kang katulad nito. Ito na siguro ang pinakamalalang aksidente na nangyari sa isang tao. Si Hishi ay isang technician sa power plant facility sa Tokoimuro, Japan. Sa isang di inaasahang pagkakataon ay na-expose siya sa mataas na dosage ng radiation sa naganap na aksidente sa power plant noong September 30, 1999. Nakita naman ng mga doktor ang pagkakataon para pag-aralan ng katawan ni Hishi. At nang malaman nila kung ano ang magiging epekto sa katawan ng isang tao pag na-expose sa neutron radiation. Maraming eksperimento ang ginawa sa katawan ni Hishi kaya napahaba pa ang kanyang buhay. Hanggang sa punto na gusto nang mamatay ni Hishi dahil sa hirap ng nararanasan niya. Umabot sa halos 0 count ang kanyang white blood cell, wipe out din ang kanyang chromosomes. At isang pagkakataon ng tanggalin ng mga nakadikit sa kanyang dibdib ay sumama ang kanyang balat. At kahit punasan lang siya ng towel ay natatanggal din ang kanyang balat. Pero dahil sa pag-aaral ay napahaba pa ang kanyang paghihirap sa loob ng 83 days at namatay dahil sa multiple organ failure. Ito ang kanyang huling larawan. Alam niyo ba na bago pa man magpadala ng tao sa outer space ay una itong sinubukan sa aso. Si Laika ay isang ordinaryong aso lamang sa Russia, kumbaga sa atin ang isang askal. Tinuruan si Laika ng kanyang gagawin bago siya ipadala sa outer space. Subalit, ito ay one-way ticket lang. Kumbaga ito ay isang suicide mission. Sakto lang ang oxygen na meron siya, natatagal lamang ng 7 araw at nilagyan din ng laso ng kanyang pagkain para di siya mahirapang mamatay. Nais pag-aralan ng mga siyentipiko kung ganong kahaba ang itatagal ng isang living things sa lugar na zero gravity. Sinasabi na si Laika ay namatay ng mapayapa, subalit lumabas din ang totoo na si Laika ay namatay dahil sa matinding init dahil sa paglabas nito sa atmosphere ng Earth. At makikita sa Russia ang ilang estatwa ni Laika sa iba't ibang panig ng bansa bilang pagkilala sa malaking ambag nito sa tao sa space exploration. Si Eliza Lam ay huling nakita sa lobby ng Cecil Hotel sa Los Angeles noong January 31, 2013. Ang nakakapagtaka ay bigla na lang nawala si Eliza na nahagip ng kamera sa elevator ng hotel kung saan may kakaibang kinikilos si Eliza na animoy poses at may kinakausap. Panoorin niyo ang video na ito.
Ang naagnas at hubad na katawan ni Elisa ay nakita ng isang staff sa hotel sa loob ng water tank. Nang akyatin niya ito upang imbestigahan dahil na rin sa report ng mga guests sa supply ng tubig. Ayon sa autopsy, ang pagkamatay ni Elisa ay aksidental. Ito naman ang huling larawan ni Geraldine Largay. Si Geraldine ay 66 na taong gulang. Sa larawan parang isang normal na lola lang na masayang nag-hike. Subalit grabe ang mga sumunod na pangyayari dahil sa kalagitnaan ng kanyang pag-hike ay nawala siya sa Appalachian Trail noong 2013 at walang bakas kung saan napunta ang matanda. By the way, mag-isa lamang siya nag-hike. Imagine isang 66 years old na babae na mag-isang nag-hiking. Kaya marami ang namangha sa kanya, pero ito na pala ang kanyang huling hiking dahil hindi na muling nakabalik si Geraldine sa kanila. Hinanap nila si Geraldine subalit hindi ito natagpuan. Noong October 2015, natagpuan ang huling lugar na tinigilan ni Geraldine. Nakita ang kanyang mga gamit, ganun din ang kanyang mga buto. At bago siya mamatay, ay nag-iwan siya ng isang note na may nakasulat na, "When you find my body, please call my husband George and my daughter Carrie. It will be the greatest kindness for them to know that I am dead where you found me, no matter how many years from now." Ayon sa report, nabuhay pa si Geraldine ng 26 na araw bago tuluyang namatay dahil sa gutom. At ngayon pag-usapan natin ang larawan na ito. Ano nga ba ang meron sa larawan na ito? Bakit nakakatindig ng balahibo? Well, honestly, nung una kong nakita ang mali sa larawan na ito ay kinilabutan din ako. Sa larawan na ito makikita natin ang isang normal na group picture ng mga magkakaibigan. Lahat sila ay masaya. At ini-upload nila sa Facebook. At nung kanilang muling tingnan, ay may nakita silang uninvited guest sa bandang kanan ng larawan. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa kanya o kahit nakakita man lang sa kanya nung gabi na yun. Once again, you're watching Daniel's TV. Thanks for watching. See you next time. Narinig mo na ba ang Atlantis o yung Lost City na lumubog sa ilalim ng dagat? Ayon sa mga kwento, ito daw ay isang napakayaman at advanced na sibilisasyon na nabuhay sa mundo na di umano dahil sa kanilang taglay na kalakasan at kayamanan ay nagpalalo at sumama ang mga tao na nandito. Kaya ito ay pinalubog ng kanilang Diyos sa loob lamang ng isang gabi. Hanggang sa mga panahon na ito ay wala pa ring matibay na ebidensya na totoong nag-exist ang Atlantis. Kaya't nananatili pa rin ito na isang alamat o isang kwento lamang. Pero sa video na ito pag-uusapan natin ang 10 totoong syudad na lumubog sa ilalim ng karagatan. Number 10. Xicheng, China. Ang Xicheng, China o tinaguriang Dalayan City ay isang matandang syudad sa China na may mga magagarang klasikal na Chinese architecture at tinatayang naitayo 600 taon na ang nakakaraan bago pa man sapitin ito ang masalimuot na pangyayari sa kamay mismo ng kanilang bansa. Noong 1959 kasi sinadyang palubugin sa tubig ang syudad ng Xicheng upang mabigyan daan ng pagtatayo ng Xinan Dam sa lugar na naging sanhi ng pagre-relocate ng mahigit kumulang 300,000 tao na naninirahan sa syudad. Simula noon ay nalubog na sa tubig ang syudad at hindi ginalaw maliban na lamang noong taong 2001 nang mapagdesisyonan ng Chinese government na i-survey at puntahan sa ilalim ng tubig ang syudad upang makita kung ano na lamang ang natitira rito. At dito nagsimula ang interes ng maraming divers sa buong mundo upang sisirin at makita ang lumubog na syudad ng Xicheng. At ito na nga ang ikinamangha ng mga divers dahil ang mga statue ng lion, phoenix, dragon at iba pang mga hayop maging ang mga makasaysayang gusali ng matandang China ay well preserved pa rin hanggang sa ngayon. Dahil na rin sa malamig na tubig sa lalim na 40 metro ang patuloy na nagpapanatili sa mga gusali na gawa sa kahoy upang hindi ito masira at mabulok. Number 9. Heraklion, Egypt. Narinig o nabasa mo na ba ang Heraklion sa mga classical Greek mythology na isang syudad na binisita nila Paris at Helen of Troy? Ang Heraklion ay pinaniniwala ang isang kwento lamang hanggang sa madiskubre ang lugar na ito ng archaeologist na si Frank Gaudio noong 1999.
Ayon sa mga manunuri, ang Heraklion ay isang milenyo nang nakalubog sa ilalim ng karagatan sa may bunganga ng ilog Nile sa Egypt. Ito ay nagsimulang lumubog noong 3 siglo at tuluyang lumubog sa katubigan noong 8 siglo dahil sa mabibigat na mga gusali at rebulto na nakatayo sa syudad. Ang mga rebulto sa Heraklion ay umaabot sa 5 metro ang taas at isa na rito ang malaking templo na itinayo para kay Amon-Gareb na siyang diyos ng oras ng mga Ehipsyo. Kakikitaan din ng syudad ng maraming gold coins at mga sarcophagus na sinasabing naglalaman ng mga mummified animals bilang sakripisyo sa kanilang Diyos. Natagpuan rin sa lumubog na syudad ang daan-daang estatwa at tipak ng bato na naglalaman ng matatandang kasulatan ng mga Griego at Ehipto. Ang Heraklion ay pinaniniwalaan ring isang mahalagang trading port noong nakaraang panahon dahil sa daan-daang mga barko na natagpuan sa ilalim ng dagat. Sa ngayon, ang Heraklion ay nakalubog pa rin sa lalim na 46 na metro sa baybayin ng Abu Qir. Number 8. Ravensarad, England. Naghahanap ka ba ng kakaiba at nakakatakot na syudad sa ilalim ng karagatan? Ang Ravensarad ay isang pirate town sa Yorkshire, Ireland. Noong medieval era na siyang unang daungan ng mga barko galing Scandinavia. At talagang kilala ang Ravensarad bilang bugad ng mga magnanakaw, tulisan at mga kilalang pirata. Ang mga piratang ito ay hinihikayat ang mga paparating na barko na dumaong sa Ravensarad dahil malaki ang buwis na maaaring ipatong ng pamahalaan sa mga barko na sinasamantala naman ng mga lokal. Samantala, ang mga mamamayan ng Ravensarad ay hindi pinapatawa ng buwis, maging ang namamahala at ang lugar ay makaotoridad. Gayunpaman sa paglipas ng panahon ay nilamon ng dagat ang lugar at ang lupa ay patuloy na pinalalambot ng bawat high tide hanggang sa unti-unti itong lumubog sa makapal na putik kung kaya't nagsilikas na rin ng mga lokal na naninirahan dito. At sa pagdating ng The Great Drowning noong January 1362, isang malakas na bagyo ang tumama sa lugar at dahil sa mataas na alon ay tuluyan ng lumubog ang Ravensarad na masasabi nating for good. Number 7. Kekova, Turkey. Ang Kekova ay isang syudad na matatagpuan sa isang isla sa Turkey na datapwat hindi malinaw ay pinaniniwala ang isang makasaysayang lugar noong Byzantine Empire. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, sinasabing lumubog ang Kekova sa karagatan ng Mediteraneo noong 2 siglo dahil sa isang malakas na lindol. Kung ikaw ay interesado sa Kekova at nais mong pumunta rito, ay maaaring makita mo ang mga sirang gusali sa ilalim ng malinaw at asul na tubig ng Mediteraneo sa pamamagitan ng mga lokal na nagdadala ng mga turista sa lugar mula sa kanilang mga bangka. At talagang makikita mo ang nakamamanghang gusali halos nakalubog na sa tubig at ang mga hagdan pababa sa ilalim ng katubigan. Ngunit ang lugar na ito ay protektado ng gobyerno ng Turkey simula pa noong 1990. Samantala, pinapayagan ng mga turista na pumunta sa lugar, ngunit ipinagbabawal ang pagsisid dito. Number 6. Atlit Yam, Israel. Ang Atlit Yam ay isang pinakaunang natuklasan na lumubog na syudad na nakilala ng sangkatauhan. Ito ay nakahimlay sa ilalim ng tubig, 1 kilometro mula sa baybayin ng Israel sa dagat Mediteraneo. Pinaniniwalaan naman na lumubog ang Atlit Yam sa tubig humigit kumulang 9,000 taon na ang nakakaraan at muling natuklasan lamang noong 1984 dahil sa quarrying activities sa lugar sa pangunguna ng marine archaeologist na si Ehud Galili na siyang nagpasimula upang maprotektahan at maalagaan ang mga natitirang gusali ng lumubog na syudad. Sa ngayon nananatili pa rin na completely preserve ang mga gusali, maging ang mga kalansay ng mga tao sa ilalim ng dagat ay hindi pa rin nagagalaw sa kanilang mga libingan. Sa kabila ng pagiging matanda ng lugar, ang mga artifacts mula sa Atlit Yam ay hindi pa rin inaalis sa seabed sa pangamba na masira ang mga ito mula sa exposure sa hangin. Maliban na lamang kung mas masisira ang mga artifacts sa kondisyon sa ilalim ng tubig. Makikita rin sa Atlit Yam ang isang monolithic stone circle na tulad ng isang Stonehenge na ikanamang harin ng marami. Number 5. Neapolis, Tunisia. Maraming mga lugar ang lumubog na sa karagatan dahil sa mga mega tsunami na naganap noong mga sinaunang panahon. At isa na nga rito ang Neapolis sa bansa ng Tunisia sa Africa, tulad ng Alexandria sa Egypt. Ang Neapolis ay pinaniniwala ang lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa isang mega tsunami na dulot ng isang 8.0 magnitude na lindol na tumama sa Mediterranean Sea noong July 365 AD.
at natuklasan ng mga archaeologists ang lost city ng Neapolis nito lamang 2017 at patuloy pa ring pinag-aaralan at sinusuri hanggang sa ngayon para sa mga historical facts na maaaring matuklasan sa lugar. Makikita pa rin sa ilalim ng karagatan ng mga daan, monumento at gusali ng Neapolis na isang mahalagang industrial area noong imperyo ng Romano. At pinaniniwalaan rin na ang pangunahing lugar ng produksyon ng patis noong sinaunang panahon na tinatawag nilang garum. Number 4. Cambay, India. Noong December 2000, aksidenteng natuklasan ng isang grupo ng mga siyentipiko ang isang malaking nawawalang syudad sa ilalim ng Gulf of Cambay sa kanlurang baybayin ng India. Isang maalamat na syudad ang natuklasan nila matapos magkandak sa lugar ng isang survey patungkol sa polusyon. Ang syudad na ito ay sinasabing nasa lalim na 37 metro sa ilalim ng tubig at may laking umaabot sa 8 kilometro at lapad na 3 kilometro. Ayon rin sa mga pag-aaral, tinatayang mahigit 9,000 taon na ang tanda ng syudad na ito. Ang nakamamangha pa rito ay ang natuklasang ito ng siyentipiko ay 4,000 taon nang mas matanda kaysa sa Indus Valley Civilization, isang pinakaunang sibilisasyon na natuklasan sa buong mundo. Sinasabi rin na ang syudad ng Cambay ay lumubog dahil sa pagtaas ng tubig na dulot ng pagkatunaw ng yelo sa nakaraang Ice Age. Ilan sa mga artifacts na nadiskubre sa lugar ay ang mga pader, rebulto at labi ng mga tao na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa ngayon. Kung totoo nga ito, talagang malaki ang posibilidad na marami pang mga matatandang syudad ang maaaring hindi pa natutuklasan sa ilalim ng napakalawak na karagatan. Ano sa tingin mo, kaibigan? Number 3. Olus, Greece. Ang Olus ay isang mahalagang port town ng 1st century na matatagpuan sa mababaw na tubig ng dagat Mediteraneo sa hilagang baybayin ng isla ng Crete. Hindi pa sigurado ng mga siyentipiko ang tunay na dahilan ng pagkasira ng Olus. Maaring lumubog ito dahil sa malakas na pagsabog ng isang bulkan o kaya naman ay sa pagguho ng lupa nito na naging sanhi ng paglubog. Gayunpaman, ang bayan ng Olus ay sinasabing sobrang yaman sa punto na mayroon silang sariling currency. Number 2. Dunwich, England. Noong ika-11 siglo, ang Dunwich ay isa sa pinakamalaking bayan sa England. Ngunit dahil sa malakas na bagyo na tumama sa lugar noong ika-13 at ika-14 na siglo, tuluyang lumubog sa katubigan ng coastline kasama ang Dunwich. Sa kabila ng pagtatayo ng mga lokal ng mga depensa pangharang sa tubig upang isalba ang bayan at hindi tuluyang kainin ng karagatan, malakas na bagyo ang tumatama kada taon sa Dunwich kung kaya't mahirap mapigilan ang pagtaas ng tubig sa lugar. Sa ngayon, ang mga divers na nagsusuri sa lumubog na syudad ng Dunwich, tanging mga visual mock-up lamang ng Dunwich ang makikita mo sa mga lokal na museo. At talagang mahihirapan kang suriin maigi ang syudad sa kailaliman dahil ang tubig dito ay madilim at nakakaranas ang mga divers ng zero visibility sa ilalim kung kaya't hindi posible ang pagkuha ng mga video at litrato. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga archaeologists sa iba pang impormasyon tungkol sa paglubog ng Dunwich. Number 1. Veii, Italy. Ang Veii ay isang matandang bayang Romano sa bansang Italia na halos nakalubog na sa katubigan at matatagpuan 16 na kilometro sa kanlurang bahagi ng bayan ng Naples. Ito ay sinasabing ipinangalan kay Bios na siyang nagsilbing helmsman ng barko ni Odysseus. Kung ilalarawan ng Veii noong sinaunang panahon, ito ay maihahalin tulad daw bilang isang paraiso sa lupa. May magandang klima at mayabong na mga pananim at maraming hot spring. Ang bayan ay napapalumutian ng magagarbong mga gusali, kung kaya't sa katagalan ay naging kilala rin ang lugar na ito sa hedonistiko o malaswang pamumuhay ng Romano sa lugar noong sinaunang panahon. Ang Veii ay isa ring mahalagang syudad noong Imperyo Romano na sinasabing lugar ng kapanganakan ni Gaius Calpurnius Piso na nakilala sa kanyang planong pagpatay kay Emperador Nero. Dahil ang lugar na ito ay pugad din ng mayayamang tao noong panahong Romano, pinaniniwalaan na maraming mga ginto at kayamanan ang maaaring makuha sa lumubog na syudad na Veii.
Ayon naman sa mga pag-aaral, ang bayan ay lumubog dahil sa aktibidad ng bulkan sa lugar na naging sanhi ng paglubog nito sa Gulf of Naples. Sa ngayon pinapayagang sumisid ang mga divers sa ilalim upang magsuri sa lugar. Subalit talagang pinahalagan ito ng kanilang gobyerno at nananatiling undamaged na nakalipas na 1,700 taon. Well-preserved pa rin ang mga daan, mga pader at kinakikitaan ng mga complicated Roman mosaics. At maging ang mga estatwa ni Odysseus at Bios na hanggang sa mga panahon na ito ay nakatayo pa rin na para bagang itinayo ito kahapon lamang. Tunay na kamangha-mangha ang mga nadiskubring ito ng mga tao. Subalit sa lawak ng ating karagatan, ilan pa kayang mga sikreto at mga istorya ang itinatago ng ating karagatan. Once again, you're watching Daniels TV. Thanks for watching. See you next time. Limang mythical creatures na naispatan ng kamera. Ating silipin dito sa Daniels TV. Oh my God! What is that? Walang tao siguro ang hindi nakakaalam sa mga mermaids. Kilala sila bilang magagandang babae na may ulo at katawan ng isang tao, ngunit may buntot ng isang isda. Marami ang naniniwala na totoong umiiral sa ating mundo ang mga sirena at marami rin ang nagsasabing nakakita na sila ng mga ito. At isa na nga rito ay ang news report noong 2009 sa bayan ng Kiryat Yam sa baybayin ng Israel na di umano'y may nagpakitang isang sirena. Maraming residente ang nagtestimonyang nakita nila ito at isa na rito si Shlomo Cohen na sinasabing kasama niya ang kaibigan niya nang bigla silang nakakita ng isang babaeng nakahiga sa kakaibang paraan. Ngunit laking gulat nila nang bigla itong tumalon sa tubig nang napansin sila nito na mayroon di umanong buntot ng isang isda. Dahil dito ay natuwa ang tourism board ng Kiryat Yam at nag-offer ng $1 million sa sinumang makakapagpatunay at makakapagbigay ng ebidensya na totoo ang naturang sirena. Ngunit sa kasamaang palad ay sinasabing natigil ang pagpapakita ng sirena nang na-involve ang media sa lugar. Isa pang footage ng mermaid sightings na pinagdedebatihan kung totoo ba o hindi ay ang kuha ni Morales Debbie sa Isabela River ng Puerto Rico noong 2018. Makikita sa video na habang mabilis na umaandar sa Isabela River ang bangka na sinasakyan nila Debbie at ng kanyang mga kaibigan ay biglang may lumitaw na isang humanoid figure sa tubig. Ayon kay Barry Guy, isang paranormal expert, maaaring imahe nga ito ng isang sirena at hindi ng isang multo dahil sa pagkakaroon nito ng mask, skin tone at buhok. Ngunit maraming skeptics rin na nagsasabing fake ang video. Ano sa tingin mo kaibigan? Ikaw na ang humusga kung naniniwala ka o hindi. Comment mo lang sa baba ang iyong saloobin. Ang Loch Ness Monster o mas kilala bilang Nessie sa mga lokal ay isang sea creatures na sinasabing naninirahan sa Loch Ness, isang lawa o dagat-dagatan sa Scotland. Ang paglalarawan kay Nessie ay inihalin tulad sa isang plesiosaur. Maraming lokal at dayuhan ang sinasabing nakakita kay Nessie sa lugar. At isa na dito, ang nakilalang bumbero ng Drumnad Rocket na nagngangalang Ross Macaulay, na nagsasabing nakita niya ang Loch Ness Monster na akala niya noong una ay isang bato lamang, na kanyang ipinagtaka. Hindi talaga siya naniniwala sa halimaw na ito, ngunit nagbago ito nang makita niya si Nessie, na ayon kay Ross ay may habang 12 talampakan. Isa si Ross sa 5 taong di umano'y nakakuha ng litrato kay Nessie ngayong 2020. Isa rin si Steve Callis na nakakuha ng litrato ng isang lumalangoy na nilalang sa tubig, na ang akala niya ay isang malaking isda na gumagawa ng alon sa lawa noong bumisita siya sa Orchard Castle malapit sa Pangpang. Naging trending ang mga litratong ito sa internet kung saan ipinagpilitan ni Callis na genuine ng mga litrato. Ngunit hindi naman ito pinalampas ng mga skeptics na nagpapatunay umano na fake ang mga photos. Ano sa palagay mo kaibigan? Ang nakita namang ito ng Amerikanong si Kylin Wangel sa webcam ang ikalimang official sighting ng Loch Ness Monster ngayong 2020. Makikita sa video ang isang bagay na lumalangoy, minsan ay lumulubog at umaahon sa tubig at tumatagal ng ilang minuto.
na ayon kay Wangel ay hindi isang bangka lamang. Ito ay nakita sa live webcam ng Urquhart Bay habang pinapanood ni Wangel na naging trending din sa internet. Ayon naman sa mga siyentipiko, maring isang giant eel si Nessie base sa mga DNA analysis na ginagawa nila mula sa tubig ng Loch Ness. Isang video rin ang nakuhanan kung saan isang malaking isda na tulad ng isang igat ang nakita nila sa ilalim ng lawa. Kung kaya't sa pangunguna ng direktor ng Cruise Loch Ness na si Ronald Mackenzie, nagsagawa sila ng sonar imaging sa Loch Ness na umabot hanggang sa lalim na 500 talampakan sa lawa. At dito'y may nakuha silang ebidensya na maaaring magpatunay na totoo si Nessie. Isang sonar image ang nakuha nila sa gitna ng lawa kung saan isang nilalang na may habang 10 metro ang dumaan sa ilalim ng kanilang sinasakyan na di umano'y tumagal ng halos 10 segundo bago tuluyang nawala. Isang sonar expert na si Craig Wallace ang nagpatunay naman na 100% genuine ang sonar image. Ani ay magpapatunay ito na talagang may isang malaking nilalang na nakatira sa ilalim ng Loch Ness na maaaring dambuhalang isda o kaya'y ang totoong Loch Ness Monster na nagpapakita sa lugar. Totoo nga kaya? Ice Nessie. Ang dragon ay isa sa mga pinakasikat na legendary creatures na mababasa sa napakaraming literatura ng iba't ibang bansa. Sila ay pinapakilala bilang isang large serpent-like creatures na may mga sungay, paa, kaliskis at pakpak na tulad ng isang paniki, mahabang buntot at kalimitang nagbubuga ng apoy. Noong 2017, isang kalansay o mga buto ng dragon ang sinasabing natagpuan sa Xiangjiakou City ng Hebei, China, na may habang 60 talampakan at bungo na tulad ng isang baka. Makikita sa video ang pagkamangha ng mga lokal sa pagkakakita sa mga buto na maaari raw magpatunay na totoong umiiral ang mga dragon sa ating mundo. Umabot na sa 10 million views ang video sa internet na gumawa naman ng sari-saring debate at usapin ng mga netizens. Kaya naman marami pa rin ang naniniwala sa mga ito at lalo na sa paglabas ng mga footage na sinasabing actual sighting ng mga dragons na lalo nagpaigting ng usapan sa pagitan ng mga believers at skeptics. Noong 2016, isang video ang kumalat sa internet na di umano'y kuha ng isang Chinese na lalaki sa isang bulubunduking lugar malapit sa border ng China at Laos. Makikita sa video ang isang malaki at misteryosong nilalang na lumilipad at tila nahahawig sa larawan ng isang dragon at kuhang-kuha ito bago tuluyang mawala sa likod ng malaking bato. Ang bulubunduki ng Himalayas ay isang araw sa mga lugar ng ating mundo na hindi pa masyadong na-explore ng tao. Posible nga kayang naninirahan dito ang mga dragon? Ano sa tingin mo, kaibigan? Sa Pennsylvania naman ay isang video ang nakuhanan kung saan makikita ang isang malaking imahe na parang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Samantala, isang video rin ang nakuhanan sa Texas kung saan makikita sa footage ang isang dragon daw na dumapo sa isang radio tower bago tuluyang lumipad papalis. Totoo nga kaya ang mga ito? Kayo na ang humusga. Isa rin siguro ang Bigfoot sa mga pinakamalaking legendary creatures na pinaniniwalaang umiiral sa ating mundo hanggang sa ngayon. Tinatawag itong Sasquatch sa Canada at US, samantalang inilalarawan bilang malaki at maskuladong nilalang na nahahawig sa mga unggoy, ngunit mga bipedal o nakatatayo gamit ang 2 paa lamang at sinasabing naninirahan sa mga kagubatan ng North America, partikular sa baybayin ng Pacific Ocean. Sa Himalayas ay mas kilala ito sa tawag na Yeti o Abominable Snowman. Ang Pilipinas naman ay may sariling version sa Bigfoot na tinatawag namang Amomongo ng mga lokal. Sila ay sinasabing umaabot sa tangkad na 9 feet at nababalot sa buhok, samantalang ang pinakamalaking sukat naman ng kanilang paa na naitala ay umabot sa haba at kapal na 24 by 8 inches. Kaya tinawag na Bigfoot.
Maraming mga video at photos na sinasabing nagpapatunay na totoong may Bigfoot at marami ring malalaking footprints ng isang dambuhala ang patuloy na nakikita ng mga tao sa lugar. Isa na rito ang footprints na nakita ng mga lokal sa Johnstown, Pennsylvania noong 1980 na may habang halos 18 pulgada. Nito namang April 2019, isang Indian Army ang namundok sa isang expedition team sa Himalayas ang di umano na may nakakita rin ng misteryosong Yeti footprint na may sukat na 32 by 15 inches malapit sa Mount Makalu Base Camp. Pero hindi pa tapos kaibigan dahil patikim pa lamang yan. May mga footage rin kasi na nakuha mula sa iba't ibang tao na nagpapatunay na totoo raw ang Bigfoot. Tinatayang mahigit kumulang sa 680 ang mga naitalang sightings kay Bigfoot simula pa noong 1970s. Ang pinakakilala rito ay ang video na kuha noong 1967 nila Roger Patterson at Bob Gimlin sa Bluff Creek ng Northern California. Makikita sa video ang isang ape-like human figure na naglalakad sa clearing ng kagubatan sa lugar. Datapat malinaw ang pagkakakuha dito, pinaniniwalaan pa rin ng mga skeptics na isa itong hoax, isang tao na nasa gorilla costume. Pero ayon rin naman sa karamihan, ang movements at body proportion nito ay hindi katulad sa isang tao. Kung kaya't nananatili pa rin ang video na ito bilang isa sa pinakamagandang patunay na totoo ang Bigfoot. Sangayon ka ba, kaibigan? At ang footage ng isang grupo ng kabataan sa Marble Mountain noong 2001 kung saan nakuhanan ni Jim Mills ang isang kakaibang malaking nilalang na naglalakad sa isang ridge ng bundok na tumagal ng halos 7 minuto. Totoo nga kaya ang mga ito? Kayo na siguro ang humusga. Isa sa mga pinaniniwalaang sightings ng pixies na nakuhanan sa kamera ay ang video ni Erwin Sanders na naging trending sa YouTube at internet dahil sa di umanong pixies na natagpuan niya sa kakahuyan at maliwanag na nakita ang imahe ng lamang lupang ito sa video. Marami ang nagsasabing totoo ang video na ito, ngunit sinasabi rin naman ng marami na CGI effects lamang ito. Ano sa palagay mo, kaibigan? Ikaw na ang humusga kung totoo nga ba ito o hindi. At hanggang dyan ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na. Share mo na rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan para malaman din nila. Once again, you're watching Daniels TV. Thanks for watching. See you next time.